Hello, hello everyone! Magandang araw sa ating lahat-lahat. Welcome! Saan man kayo sa sulok ng mapa dito sa ating mundo. Welcome sa ating YouTube channel, Sherlyn Vitanen, ang Reyna K ng kagubatan ng Finland. Ayan. Kumusta mo ang aking mga members? Ang aking mga palangging, mga subscribers all over the world. Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, tayo ay maglalakad ngayon. Good weather. Ayan, dito sa aming community ay maraming mga kataniman ang mga taong bayan. At ako ay pupunta ng field. Ayan. Itong sa sulok na bahay na ito na kapitbahay namin, taga Hungary, yung mag-asawang ito. Ayan, dalawa lang yan sila. Wala silang ginawa kundi pagandahin ang kanilang kapaligiran. As you see, ayan, natapos na ang mga ibang mga bulaklak. Noong spring season, ayan, at early summer, parang yung sa amin din, kapag natatapos na ay palitan na naman ng magbo-blooming hanggang autumn. Ayan. So, dito yan sa gilid nila at ito ay papuntang kagubatan na. Itong mag-asawang ito, ito ay ang aking kababayan dito. Ayan lang yung tanim nila. Itong mag-asawang taga-Hungary na ito, marami din silang mga tanim na mga berries. Ayan, yan ang Puna Maria. Berry na nag-uumpisa pa lang. Manibalang pa lang yan. Pag pulang-pula na yan at marami ng bunga, lalagyan nila net. Kasi pag hindi lagyan ng net, kakainin ng mga ibon. Ito naman ang yellow flowers na kung saan-saan lang yan, tumutubo. Nag-o-occupy ng mga spaces, kaya dapat lilimitahan yung dilaw na bulaklak na yan. Napakabilis dumami. Ayan, at papunta ako sa kagubatan, sa fields, dahil tomorrow daw ay uulan na naman ng buong araw simula sa umaga hanggang hapon. Wow, tumubo uli itong Variolilia. Ang sabi ng aming lola, Variolilia, kasi marami siyang ganyan. Ang ganda mga palanggingging. Yan, tumubo yan dyan sa sulok ng forest. Yan, babagtasin natin itong aming daanan. Ayan, walang katao-tao dito, ako lang mag-isa. Kasi July na, ang mga tao ay nasa summer houses na sila. Nagpa-planting na sila. O, ayan, at nakikita ninyo itong mga colorful na sormostin. Mga distributed plants yan nila love. Ayan. Kasi kapag nature lover ka, gusto mo maganda ang iyong kalikasan. So every autumn mga palangga, lahat ng mga seeds na million seeds, ng iba't ibang mga daan-daang mga seeds sa aming lola sa kanyang hacienda, binibigay niya sa amin. Kasi, ayan, nilalagay nila love sa nature para magkaroon ng mga bulaklak. Kita niyo yan mga palangging? Sa amin yan na mga tanim. Bigay ng aming lola ang mga seeds na yan. Ang gaganda, di ba? Actually, dapat limitahan din itong sormostin kasi poisonous ito. Pero kahit poisonous mga palangga, ang dami pa rin at ang gaganda. Natutuwa yung mga tao. Marami na nga yung naputol dyan kasi nilalagay nila sa kanilang florera. Minsan nakikita namin, nagpipicture ang mga tao na dumadaan. O di ba nakakatuwa kasi nagagandahan sila sa bulaklak. Tapos si Lalab din, 3 times yan maglakad.
Binibisita niya yung mga bulaklak namin sa kalikasan na naibigay. Mga seeds, ganyan. Sabi pa niya sa akin minsan, may nakita na naman ako doon, nagpipicture, nagsiselfie doon sa Sormustin. Aba, dali-dali lalapitan natin itong ohodaki. Ayun, may 2 bees. Naglalasing na sila. Sana all. Ang sarap ng nectar. Sige, magpaka-happy kayo, mga bees. Kayo ang bida. Dito naman ay ang iba't ibang mga seeds namin. Pero ito ay Mytohorsma. Nature ito. Kinakain po itong bulaklak na ito. Ayan, lalo na kapag spring season, umuusbong sila pagka tunaw ng snow, pwede mong kuhanin yung mga tubo-tubo, parang asparagus ang lasa. Kailang maghahanap ka ng place na medyo malayo sa karsada para healthy. Ito ay isang seeds namin. Kung tawagin ni Mommy, ito ay Oconchielo. May puti rin ito. Purple ito. Hindi masyadong tumubo ng marami. Baka next year. Kasi sa dami ba namang mga seeds ng iba't ibang mga tanim mula sa aming lola hacienda, ay ang tumubo lang dito sa area na ito ay karamihan Sormustin. Like this. Iba't ibang kulay kasi ang Sormustin, okay siyang tumubo sa kahit anong klaseng soil. Ito nature na ito. Ang ganda rin ng bulaklak na ito, kulay dilaw. Mataas yung kanyang stems. Tapos malinis siyang halaman. Kunti lang yung dahon pero sa nature nabubuhay. Ito naman ay isang lahi ng ohodaki. Gusto ko sana itong itanim sa garden namin kasi ang ganda. Kumpul-kumpul yung bulaklak. Kaso napakatinik naman. Ayan, napakataas, mataas pa sa akin. Matinik naman, kunti lang mga dahon. Sabi nila, lab, sa paso mo ilagay yung malaking-malaking paso. Kasi tutubo siya sa medyo may tubig-tubig na bahagi ng soil at saka shady. Doon siya nabubuhay. So sabi ko ilagay doon sa kaingin banda. Ayan, look at that Sormustin namin. Ang ganda. Ayan, maraming mga tao din kapag weekend dumadaan dito at nagpipicture sila, nagsiselfie sila. Ito ang pinaka-giant na kulay puti. Ayan. Halos kalahati na yung naging seeds. Kapag dumadaan dito si Lalab at nagche-check siya kung may pumutol na ba daw nung pinakamataas na kulay puti ng Sormustin namin. Tinitingnan niya kung may pumutol na ba, may naglagay na ba sa kanilang flower vase. Napadaan nga ako ngayon. Ito, nagvi-video ako. Tapos pinicturan ko, pinadala ko sa kanya. Sabi niya, oh, still there. Wala pang pumutol. Sabi ko, wala. Andito pa rin yung giant at pinakamalaking Sormustin. Yan, sabi niya, very good. O ito. Ito dati mga palangga, ang karsada na ito ay field. Ginawang karsada para maging shortcut papunta sa kabilang kabundukan na yun. Yun, yung mga kahoy na naaabot ng matatanaw na yan. Kabilang ibayo na yun, may doon, may supermarket na 2. So para ma-exercise ang mga tao na maglakad, may joggingan sila, naggawa ng karsada, napakabilis nga dating field, ngayon karsada na. So ngayon, nilagyan namin ng mga seeds, ng mga bulaklak sa tabi-tabi ng karsada. Kaya ayan, namumulaklak na ang aming mga Sormustin. Ayan, may Mytohorsma din dyan na sumali sa kagandahan ng aming mga Sormustin. Ayan.
Kitam, marami nang naputol dito sa aming mga sormostins na to. Nakikita nila lab daw may nagsiselfie, may nagpipicture, may nagvi-video, may pumuputol. Siyempre natutuwa naman siya kasi sa isip niya siguro, sige lang. Kaya nga kino-contribute namin ang mga seeds para sa mga tao na gustong pumutol, nagagandahan, di ba? Ilagay sa kanilang flower vase o libre. Walang bayad, pumutol lang sila. Mahal sa flower shop kapag bumili ng bulaklak na fresh. O di ba? Kaya yan, si Lalab, sobrang bait sa kalikasan. Itong year na to, madami na naman mga seeds na ibibigay si Mommy sa amin. So, malapad na naman yung kanyang pagsasabugan ng mga seeds. Tapos, iwi-wish na lang na sana tumubo. Kasi, kahit anong klaseng mga seeds, mga palangga, magaganda, kung hindi tutubo at ayaw nila ng soil, hindi yan sila tutubo. So, paswertihan, kaya dinadalaw niya yan. Lahat ng sinasabugan niya ng mga seeds, dinadalaw niya. Kung may tumubo ba, after 1 year, after 2 years, after 3 years, basta dinadalaw niya yan. Araw-araw. Pwera lang kung winter kasi maraming snow, hindi yun tutubo. Pero pag spring season ng mga palangging, umpisa na ng paglilibot niya. O, titingnan niya kung may tumubo ba sa kanyang mga sinabog. Kaya natutuwa yan minsan babalita yan sa akin. Uy, tumubo doon, may bulaklak na picturean niya. Tapos padala sa akin. Sabi ko, yan ba yung seeds na sinabog mo? Sabi niya, oo, tumubo na. Imagine mo palang sa millions na mga seeds na iba't ibang klase ng mga kabulaklakan. Paswertihan kong may 10 klase doon ang tumubo at namulaklak. O, di ba? Paswertihan, pero sabog lang ng sabog sa kalikasan para contribute sa nature na gumanda at maging colorful, di ba? O, katulad itong fields na to. Ang daming mga damo-damo dyan. Ang gagandang tingnan kapag sumasayaw sa ihip ng malakas na hangin. Look at them. Mapapasayaw ka din ng sway. O yun, nagsusway ang mga damo-damo. O, di ba? Hindi yan bawal na damo, ha? Mga damo talaga yan. O. Pinahinga kasi itong area ng field na ito. Yan. At malapit-lapit na tayo sa lugar kung saan ang dami-daming mga red clover. Yan. Binabaybay ko na. Green na green. Naglakad na ako ngayon, mga palanggingging, kasi tomorrow daw, mula umaga hanggang hapon, ay uulan na naman. Kaya, ayan, dito sinamantala ko ng pasukin ang malalaking mga punong kahoy at kagubatan. Pero, shout out Basil Beroya. Magpagaling ka dyan palanggingging. Ayan, pag nakikita kasi niya ng malalaking mga puno, itatanong niya kaagad kung may mga bears. O, dito palanggingging sa malapit sa mga built-in area, walang mga bears. Yung mga wolves at saka mga bears, doon nakatira sa Lapland. Sa talagang napakatataas at napakalalapad at malalaking mga deep forest na at saka mga mountains. Yung hindi na naaabot ng mga tao. Yung nakakaabot na lang doon yung mga forestry, yung mga nagtatrabaho sa kagubatan, nagbabantay ng gubat. Dito ang tawag yan metsahalitos. Sila yung nagbabantay ng kagubatan. Yan. Pero dito sa amin walang mga bears na yan. Kasi yung palibot ng
mga syudad-syudad, tapos sa maraming mga area-area ay kagubatan, park, fields, ganyan. Maraming usa, supikoyra, ano yung supikoyra? Raccoon yan, supikoyra, tapos mga hedgehogs, squirrels, rabbits, tapos yung malaking sungay, yung parang kapre, yung malaking animal, moose, hirvi kung tawagin yan. Yan dito meron kami yan. Oh. Parang sa short video ko mayroon doon na videohan si Lalab. Parang hapon yata yun. Dalawang usa. Tagal na, last month pa yata yun. Iwan ko na panood ninyo sa short video yun. Ayan, ang ganda dito sa gubat na ito. Kasi ayan tuwid na tuwid yung mga kahoy. Para kang nasa film kapag naglakad ka dito. Maraming pugad ng ibon dito sa mga sanga-sanga. Kaso nga ang tataas naman, tapos sabi nga don't disturb the nature because the nature don't disturb you. Ayan. So panoorin mo lang at mamangha ka sa ganda ng kalikasan. Dito Finland sobrang lapad ng lapad ng kalikasan nila dito. Halos 73% nature. Kasi kapag magda-drive ka sa countryside, papunta sa destination mo, kahaba-haba ng nilakbay mo, halos walang bahay, puro kagubatan, puro puno, puro fields. Walang mga bahay. 73% yung nature talaga, naalagaan nila kahit Basahin nyo na lang sa Google na about nature ng Finland. Kasi nakasulat yan dyan sa Google or somewhere down the road. Ayan, so dito ang daming pugad ng ibon. Kailang ayaw ko naman silang lapitan kasi nga do not disturb. Ayan. Ang gandang gumawa ng pelikula dito, Bali, ang title Unggoy sa Unggoy, Palipat-lipat ka ng sanga. Shout out sa aking mga members dyan. Tawa-tawa naman tayo paminsan-minsan. Maaalala mo pa ba ako? Ayan. Ito ang fields naman ng red clover. Apila. Ayan. Puna apila. Pero may white clover din. Kailang ang white clover kasi sa medyo yung may video ako napanood na ninyo, yung para talagang siyang carpet na mababa. Pero may matataas din naman. Mababa, tapos sulong-sulo nila yung buong area. Yung white clover, ayan. Mayroon yun bandang Muhivainin ka ng malayo din. Dito kaya ko maglakad. Ayan. Shout out sa aking mga palanggingking dyan. Enjoy the video. Enjoy the summer views of the natures here in Finland. Ayan. Shout out, Princess B. Ayan, ang aking mga members na mga sulid alamat mula noon hanggang ngayon. KCB, Basel Beroya, Mylilia Gaming. Ayan, Reina G2, RD Air Condition Services, Raymart Jocares, Josa Gandara Irene Sabaliero, 4H TV Palangginging, Herbert Raffles, ang ating guwapo at macho na machete, yan. Butterfly Lovers, kumusta ka na dyan? Lorna Tolentino, Azeliana Setnoep ang nag-iisang. Sanunal pa lang, suwabe na. Kids Evan TV, ayan, kumusta mos? Jessa Cernado, hello, how are you Palangginging there? At sino pa bang ating mga members na nakalimutan ko dyan? Ayan Malaong mga seeds na pala itong mga palangga ng lupini. Itong lupini ay isang dayuhan na halaman din dito sa Europa. Nililimitahan din yan kasi nga ino-occupy lahat ng mga places. Nakakaawa yung ibang mga halaman na original dito sa
Finlandia. Ayan. So, nililimitahan din. Daming seeds ng lupini, oh. Ayan. Nag-try ako mga palangga magdala ng seeds nito sa Pilipinas. Tinanim ko sa garden, sa bahay, sa Manila. Hindi tumubo. Kasi kailangan ng 4 season yan. Kailangan ng winter, na mahabang winter na maraming snow, tapos spring, summer, autumn, mabubuhay. Yan, sa patuloy tayong maglakad. Sino hindi ko na-mention? Anyway, thank you so much. Siyempre, sa ating mga palaging nakikita din sa ating YouTube channel, shoutout palang gingging Emily Moscoso. Yan, si Emily Moscoso, shoutout sa iyo. Alexis Nicole Amarelio, shout out to you palang gingging Low Pro Enclosure. Jean Balestramon, is it probinsya ng, probinsya ng Islander. Tama ba yun? Probinsya ng Islander. Si Jean sa Kuwait. Ayan, shout out sa iyo palang gingging. Ayan. At kay Kevin Cristobal na nanonood rin, di ba, paminsan-minsan. Nandyan sa ating YouTube channel yan, Kevin Cristobal TV, ayan. Shoutout sa iyo dyan, saan ka man naroroon, Sinta. And of course, sino pa sa members ang ating hindi na shoutout? Sorry naman. Thank you so much, mga palanggingging, ayan, sa ating mga public viewers dyan, sa ating mga shorts videos. Kahit nga ang aking mga videos ay all about natures dito sa Finland, ay nanonood pa rin kayo, sila. At thank you so much sa ating lahat. Ayan, saan na ba tayo ngayon? Ohdaki. Ayan. Dito na tayo sa field ng mga Ohdaki. Ibang klase na naman ng Ohdaki. Dito ay maraming na-contribute kami ng mga seeds. Kaya lang, iilan lang na klase ang tumubo kasi hindi nagustuhan yung soil dahil ang sobrang daming mga damo-damo. Ayan, hindi bawal na damo ha. Totoong mga damo-damo. Ayan. O yan ang red clover. Yan, puna apila. Puna apila. Ayan. Okay? So, dito na tayo sa field ng puna apila. Sobrang dami mga palanggingging. Kinakain po ito. Mula sa bulaklak, sa malambot na stem at sa dahon. Kaya lang, hindi naman nila pinapansin dito. Pati yung white na clover, yung balko apila, kinakain din. Kaso hindi man pinapansin. Kasi bali papansinin na lang nila yan kapag nakabutilya na. Pinoprocess, ginagawang capsule. Concentrated extract red clover. Ayan. 1,200 mg capsule. Ayan, parang pinaka-vitamins na siguro yan. Oh. Tapos, ginagawang tsaa. Ano pa ba ang gamitan nito? Vitamins? Ano natin? Yan, ang daming puna apila talaga. No, may paru-paro, di ba? Oh, yan oh. Nakabitin-bitin yung isa. Ayan. Si Lalab Solomon. Oh, shout out sa iyo, member din pala. Si Lalabrisa. Oh, Lalabrisa. Shout out sa iyo palang gingging. Malapit na tayong magkita, no? Busy kami sa aming mga larga-larga kasi biyahe ng biyahe kapag summer. Kasi kapag winter na, wala. Dami na namang snow. Hindi na naman makabiyahe. Walang malakaran, walang mapuntahan. Kasi nga snow lang sa kapaligiran dito sa Finland. Ayan. Kaya pag ganitong summer, busy ang lahat ng mga tao. Pumupunta sa mga summer houses, nagtatanim. In the same time ay kumukuha ng sunlight sa mga skins para maging tan color. Ayan. Daming po na apila talaga.
Carpet na carpet dito. Kailan kasi pag sinubukan kong kumain ng isang bulaklak, pinili ko yung talagang fresh na fresh, pulang-pula. Mapait mga palanggingging para akong kumakain ng cotton. Parang bulak. Mapait-pait na maalat-alat na hindi mo mawari ang kanyang lasa. Kulang na lang lason mong halik. Pero pag na-process na capsule na siya, gamot na siya, tsaa na siya, lalo yung seeds niyan, ginagawang mga vitamins kung ano yun, binibili na sa butilya, sa butika. Gagastos samantalang yan libreng-libre, di ba, no? Pero hindi naman pinapansin kasi. O yan. Purple na bulaklak. Ayan, amin niya na bulaklak. O, yan amin din na bulaklak, pinutol na. Di ba? Ayan, so pabalik na ako dito sa bahay, mga palanggingging, napagod na ako at nagugutom na ako. Ayan, mga siguro, naka 3 oras din yung paglalakbay ko. Yan, ang Puna Maria Berry. Hilaw pa yan, dadami pa ang mga bunga niyan. Palibot. Ito, mamumulaklak na rin, dami din kami nito. Ang ganda, no? Yan. Dito yan sa paligid ng aming kapitbahay na taga-Hungary. Yung hobby ng mag-asawa na ito ay pagtatanim. Yan. Pagtatanim, tapos maasikaso sila sa kanilang mga halaman, ganyan. Parang kami, pinapalit-palitan namin yung mga tanim namin. Siyempre, pag tapos na yung pamumulaklak, palitan na. Si Lala, binihintay muna na maging seeds. Ayan. Yan, magandang puno. Napakalaking bushes na kulay puti yung dahon. Ayan, oh. So, ito namang kabilang kapitbahay, who cares? Hindi man lang nagkakat ng ng mga damo niya. Pinapabayaan niya lang yung maging jungle dyan. Itong area na to, baba na ng aming kaingin ito. Kumbaga, out na sa aming bakod. Masukal na, hindi ako pwedeng dumaan. Daming nukunin. Yung bahay namin sa taas. Kaya dito ako dadaan sa bandang likuran. O yan, o. Pwede akong lumusot dyan. O yan, mga tanim yan, mga seeds ni lalabyan na ilang taon na rin dyan, dumami na ng dumami ang yellow na yan dyan. Next year, occupy na naman ng maraming lugar dyan. O, ang daming nukunin, nag-seeds na nga nangangagat yan. Pwede sana akong lumusot dyan. Dyan. Papasok doon sa bahay ang bakod namin, kaso naka-dress tayo at naka-chinelas ngayon, kakagatin ako ng nukunin. Ito naman yung aming okonkielo, 7 ang pinutol ng mga nilalang. Kasi nagagandahan sila, yung binilang ko talaga 7, taon-taon na lang pinuputol nila. Nilalagay nila sa kanilang florera. Ang ganda kasi. Sabi kay Love Solomon, next year lagyan niya ng shelter. Tapos lagyan niya na wag putulin. Kasi ang ganda, hintayin muna na magkaroon ng seeds. Nagagandahan sila, kaya 7 yung pinutol. Dito na tayo dadaan, daming nukunin. Ingatan na yung ating binti. Yan. Paakyat dito sa taas namin. Yan. Paakyat pababa, maganda mag-exercise. Pero dahan-dahan kasi madulas. Ayan, papunta na dito shortcut. Ayan, thank you so much sa aking mga palanggingging dyan na nag-stay tune in hanggang sa huli ng ating video. At I hope na nag-enjoy kayo sa ating nature videos dito sa Finland kasi all about natures tayo kapag ganitong summer. Ayan, at dito sa aming pato, kung tawagin, sa pato, ay mga tanim pa rin ni Love Solomon na mga mullein. May puti dilaw at namumulaklak na sila sa ngayon. Thank you so much everyone sa aking mga members. Siyempre sa mga nag-super chat. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat dyan. Sa public viewers natin,
Thank you so much sa subscribers. Please don't forget to click like, share, and comments sa ating mga videos. Maraming salamat ulit. Siyempre sa aking mga palanggingging na palaging nandiyan sa aking mga members. Mag-iingat kayong lahat-lahat hanggang sa huli nating pagkikita. Hasta la vista, baby. Thank you everyone. Bye.